Welcome back to my YouTube channel mga kasexy. So ang ating video for today ay nag-sketch ako, nag-practice ako ng aking sketching dahil wala akong magawa sa shop. So hindi ko alam kung sino ang kamukha ng dinodrawing ko. Wala akong pinagayahan guys. Hindi ko alam kung nag-e-exist ba itong babae na ito na dinodrawing ko. So syempre guys, mag-uumpisa muna tayo sa mata. Ay hindi pala, sa bilog, magbilog ka muna. Hindi ko sinasabi guys na magaling ako, pero I'll try my best na maging perfect na yung aking drawing. So yan na nga guys, nakikita nyo ang aking inumpisahan ay ang mata. So yan guys, nag-umpisa ako sa mata. So dahan-dahan lang. So medyo hindi po siya madali mga kasexy kasi minsan galing ang aking nagagawa, pero awa ng Diyos, nabubuo naman yung mata. So yan, kailangan mo lang i-darken siya, tapos may pang shadow ka lang. Ayan, yan yung ginagamit sa mga yung matitikas na guhit, at kailangan mo siyang i-flatten. So gamit ang pencil na yun ng white color, pero actually yun ay papel na ginawang parang pencil. So nakita nyo guys, alam kung bakit nahilig ako sa pagdodrawing ng portrait mga kasexy. Masyado akong mahilig, gustong gusto kong nakikita na nagdodrawing yung mga tao, lalo na kung yung mukha, mga ganyan. So siyempre, sabi nga nila, practice makes perfect. Ayan, so sa mata guys, kailangan mo yung ibilog siya dyan. Ayan. So, ayan. Pang ano lang, crooked lang yung aking guys, hindi pa talaga yan yung pinaka the best. So, sa kabilang mata naman tayo mga kasexy. Ayan, pasensya na kayo sa pagkuha ng camera. Nananakit kayo dyan. Sorry, yan. So, ayan, ganun pa rin ang procedure. Darken and highlights and make shadowing. Magsha-shadow lang tayo and make it darkest more, dark. Ayan. So that's what I learned from what I see sa manunod ko. Ayan, nagiging ano na siya, lagyan ng mata para mabuhay yung mata. Kaya nagkilay na rin ako na. So this kilay ay katulad ng kilay ko. So ayan, sa bibig na tayo mga kasexy. Hindi pa rin perfect ang paggawa ng ilong, so marami pang dapat pag-aralan. So nagsha-shadow na rin ako dyan, kasi pag walang shadow yung gawa mo, hindi siya perfect, o hindi kaya ang tawag doon nakaakit-akit. Ano ba tawag sa nakaakit-akit? Ayan. So medyo guys, napansin ko itong gawa kong drawing ay medyo mahaba ang baba. So inawasan ko rin yan. So yan, ganyan lang din ang sa lips. Ayan, darkening mo. So tapos aanin mo lang din siya, parang i-shadow mo rin, gagamitin mo lang din yan yung white na pencil na yan. So yan. So ayan, yung ating lips. Medyo hindi rin ako masyadong magaling sa lips. Ayan, naglalagay na ako ng shadow lang. So ang gamit ko guys, ang pang shadow ay yung parang pencil na white. Ayan. Pampaano lang yan guys, pangpatay ng dark papers, dark pencil. Ayan, parang nagsha-shadow ka lang. Ayan. So nakita nyo guys, lagi ako nagkakamali sa ilong. Parang feeling ko habang nagdo-drawing ko, ilong ko yung dinodrawing ko. So ayan, practice lang. Sabi nga nila, practice makes perfect. Pero itong ginawa kong
face portrait guys ay hindi ko po kilala. Wala po akong pinaggayaan. Sino man kaya ito. Hindi ko malaman kung sino siya. Ayan. Kung may kilala kayong kamukha nyo guys, hahanap nyo guys kung sinong kamukha niya. Yan. May palaro ako sa susunod pag may makuha kayong kamukha ng ginawa kong portrait guys, pwede pong manalo ng 500 piso kung kamukha ng gawa ko guys ha. So ito na nga, nandito na ako sa taas. So yung mga ka-sexy, hindi ko alam kung anong ginagawa ko dyan. So mag-uumpisa na naman ako guys sa pag-shadow uli kasi gusto ko ma-highlight itong aking ginawa kasi medyo mahaba po ang bibig, baba, para nagmana ng drawing. So ayan, sa taas na tayo guys, sa buhok. Ayan, actually talagang nag-curious ako sa ginagawa ko kasi wala akong pinagayahan ito guys. Basta lang ako nag-isip kaninong mukha ito, hindi ko alam. Kung may kamukha man, edi wow, sino kaya ang babaeng ito na nagawa kong i-drawing na wala naman siyang kamukha. Ayan. So, buhok sa buhok naman guys. Ayan. I-slide mo lang yung lapis para makakuha ka ng volume makakabilis ka ng pagdodrawing ng buhok. Ayan. Wait lang guys ha. So, ayan na nga mga ka-sexy. Sa buhok pa din ako. Ayan. Sa buhok, medyo challenging din guys kasi minsan may mga parts din na may highlights, may yung pag inanuhan natin yung buhok hindi siya basta-basta na lang. So paano ba ako natuto niyan? Ito na nga, sinasabi ko, lagi akong nanonood ng mga sketch tungkol sa portrait, ayan, tapos practice. Sa totoo lang, nagtatry pa rin akong gumawa ng portrait na may kinokopyahan. Like, for example, yung latest ko, yung sa kapatid ko, na hindi ko pinakita kung paano ko dinrawing kasi ang tagal. So, yun, napansin nyo naman may halong, kung napanood nyo sa reels ko, may kamukha naman siya ng kapatid ko. Yung dinrawing ko na yun, namatay yung kapatid ko na yun, na nasa Saudi nung August 10 lang. Dinrawing ko yung face niya. So, ayun. Di ko alam kung nakuha ko ba ng tama. Pero sa ganun pa man, balik tayo sa paggawa nito. Tingnan nyo guys. Nakabuo ako ng mukha ng isang tao na hindi ko alam kung sino. Wala akong pinagayahan. Di ba, paulit-ulit ako. So, yun na nga. So, syempre, try and try, bura dito, bura doon. So, kasi nga, hindi pa naman tayo professional sa pagdodrawing ng portrait. Parang estudyante pa rin ako, guys. So, siguro wala pa akong proper na study about making portraits ng isang tao. Ang pinag-aralan ko lang talaga is fashion designing. So, may certificate tayo nun. So, ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit napahilig ako sa mga ganito, yung kamay ko na meron pala akong talent na ganito, yung mag-sketch, mag-drawing. Basta pag natahimik ako sa isang lugar, gusto ko lang siya mag-drawing. Kahit ano na nga lang dinodrawing ko, tinatry ko yung iba para at least maiba naman, 'di ba? Hindi lang yung damit yung dinodrawing. Para bas gusto ko mag-focus pa din dito, guys, sa yung itong portrait kasi feeling ko dati alam niyo ba yung yung feeling na yung magkakapatid kami, 15 kaming magkakapatid, 12 na lang kaming nabuhay. Pero wala pa kaming buong family pictures. Wala pa kaming buong family pictures. So, hindi ko makuha o di ko sila mabuo na magkakapatid na kami ay magsama-sama sa isang family pictures. Kasi hiwa-hiwalay kami, guys. Mayroon na sa abroad, may sa iba-ibang lugar, may ayaw makisama. So, ang gusto kong mangyari, kapag ako ay professional na talaga o marunong na akong gumawa ng portrait, pagsama-samahin ko na lang silang lahat sa isang canvas at idrawing ko lahat para mabuo kami, para may family pictures na kami. So, yan talaga ang focus ko, guys.
So, ayan, the-darker na naman ako ng buhok. So, hindi talaga, guys, nakakaaliw, nakakatuwa kapag nabuo mo yung dinodrawing mo, nakakabuo ka ng ganito. Parang isang fulfillment na nangyari sa pag-iisip mo, sa utak mo, sa sarili mo na, oh, nagawa ko to, wow. Pero, syempre, hindi pa siya perfect. Syempre, kailangan ko pa talagang marami pa akong i-discover about pag-sketching ng portrait. So, yun na nga guys. Sana nag-enjoy kayo guys sa panunood. So, abangan natin guys kung sinong kamukha nito. So, medyo challenging talaga guys. Araw-araw, parang gustong-gusto ko siya mag-drawing ako. Ayan. Kasi guys, sa fashion designing, kung alam nyo, kasama yung paglalagay ng mata, pero hindi siya, maliit lang siya, yung akala mo piso kalaki lang yung ulo, pero nandoon na lahat ng mata, ilong, buhok, pati yung iba talaga talented na guys, na hindi na kailangan mag-aral pa, pero ako talagang kailangan ko mag-aral para matuto ako. Ayan, ito na siya guys. Wait, nasaan na?